At itong daan na ginagawa ngayon rito ay hindi pa to accessible. At according doon sa mga sabi-sabi, ito yung pinaka-entrance going doon sa General Trias SM. Good morning mga katoto. Andito tayo ngayon sa extension ng Daang Hari Open Canal. So itong sa left side natin ay flyover proceeding to Molino. At galing lang ako sa district para maghatid sa aking anak. At this time, babalik na tayo sa Rosario. Habang tayo pauwi sa Rosario, I just like to give some updates sa mga ongoing projects dito sa area na ito. So itong gilid na ito yung open canal na kung saan in the future hindi na yan open canal, magiging closed canal na yan. Ongoing project ngayon dito yung box culvert type para gawing daan yung side na yan. So itong side na sa kaliwa natin, yan po yung ongoing extension o ongoing project ng paglalagay ng cover ng open canal. So box culvert type yan ang gamit nila para naman kahit paano yung ilalim ay may tagusan pa rin ng tubig, hindi mawawala yung access ng tubig. So proceeding tayo dito sa intersection ng Malagasang kung saan mayroong ginagawa ditong flyover. So the last time na nag-update ako sa inyo dito ay wala pang movement yung sa kabila. So mayroon na ring movement dito sa side na ito. Hinuhukay na nila ito. Yan. Ang lalim ng hukay mga katoto. So ito yung intersection ng Malagasang. Going left ay diretso yan sa Dasmariñas City. Going right ay papuntang Alapan. At proceeding tayo to General Trias. So dito sa right side natin, the last time na nag-update ako dito ay mababa pa yung retaining wall nila. Ngayon, ayan, mataas na. 2 to 3 layers na yung nakalagay. Before it's only 1 layer. So ngayon 2 to 3 layers hanggang pagdating dito sa may approach, pababa na. At the same time na compact na rin yung lupa rito. Kaso lang kahit matatapos ito, di pa rin pwedeng daanan dahil nga sa kabilang side ay ongoing pa, putol pa yung doon. Anyway, be patient lang sa lugar dito dahil nga matraffic itong lugar na ito. At anyway, matatapos din yan. Kapag tapos na yan, then ang laking kaluwagan yan sa lahat ng mga commuters. Alright, so this time ongoing na tayo sa Rosario. At dadaan tayo dito sa isa sa pinakamalaking project din na ginagawa parte ng General Trias. So ito po yung township ng River Park under ng federal land. So itong lugar na ito, dito daw gagawin yung isa sa pinakamalaking SM sa area ng Calabarzon. But dito sa Cavite, marami na pong SM. So halos lahat ng bayan may SM na. Mayroong SM sa Rosario, sa Tansa, sa Bacoor, Imus, Kawit. Pero dito sa General Trias, dito itatayo ang pinakamalaking SM sa Calabarzon. As of now kasi ang ginagawa rito ay road network muna sa area ng River Park. So tara mga katoto, titingnan natin habang tayo ay biyahe, dadaan tayo sa area na ito.
Alright, so mga katoto, ito yung sinasabi kong River Park Township under ng Federal Land Community. So kung mapapansin natin, andito yung malaking signage nila o billboard o let's say landmark. At itong daan na ginagawa ngayon rito ay hindi pa to accessible. So ito yung ginagawang road network dito sa area ng River Park. At according doon sa mga sabi-sabi, ito yung pinaka-entrance going doon sa General Trias SM. So parte doon sa dulo na yon, yun ang dadaanan natin mamaya. Kasi hindi tayo pwedeng kakanan dito, kakanan tayo sa kabilang daan. So tara, puntahan natin yon. So mayroong malaking billboard dito na nagsabi, River Park, the next Gen City, rising soon in Gen 3. So dito tayo dadaan. At habang tayo bumabiyahe rito, papakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga ginagawa sa area na ito. So doon tayo nanggaling kanina. At ito yung daan na pinakita ko sa inyo kanina. Then according sa plano, somewhere dito sa left side natin, dito itatayo ang SM. So I don't know kung itong mga barracks na ito, dyan na po ilagay yung mga gamit para sa construction. I don't know. But according to them, somewhere dito sa left side natin, dito tatayo ang SM. Na ngayon, kung mapapansin nyo yan, yan, almost done na po yung mga road network dito. Ilang araw lang o ilang buwan na siguro, pwede lang gamitin ito. Yan. I don't have any idea kung gaano kalaki ang SM na ito. So kung sabihin natin ito yung pinakamalaking SM sa South, yung SM Tansa in terms of area, malaki na rin yun. But Rosario, malaki na rin yun in terms of area. So kung mas malaki pa dito doon sa mga SM na existing, wow, napakaganda. Alright, so proceeding na tayo sa Lancaster. So napakalawak ang area na ito, na kung saan in the future magkaroon ng mga township dito, mga residential areas, at the same time commercial areas. And I think mayroon din plano na tatayuan dito ng school. I don't know exactly kung anong school, pero base doon sa napakinggan ko, National University o NU ang itatayo rito. So itong portion na ito, na-acquired na ito ng federal land. So ang pinakadulo nito ay access road na naman papunta sa Lancaster. Alright, so proceeding to Lancaster. So turn right, and this is the road network ng Lancaster. Itong direction natin ay parte nito ng Imos, at opposite direction is going to General Trias up to Tansa.
Basically mga katoto, during morning time, sa ganitong oras, maluwag ang daan. Pero pagdating ng hapon dito, especially yung oras na mga uwian from work, from school, napaka-traffic ito. Itong junction na ito, napaka-traffic. Kasi nakadaan ako dito, not only once, but maraming beses ako dumaan ng hapon. Talagang traffic itong lugar na ito. Before, yung walang sticker dito, bawal pumasok. But ngayon, kahit walang sticker, goods na yan. Pwede na tayo pumasok. I really love passing this area. Unang-una, madali para sa akin, papuntang Imus. At the same time, nature lover ako eh. At kapag nakakita ko ng mga puno, katulad nito, nare-relax talaga ako. Gusto ko nga tumambay eh. Uupo, tatambay. Kasi ang laking tulong nito sa area na ito, na may mga ganitong puno. Imagine kung walang ganito, napakainit ang panahon. Tapos wala ito, lalong iinit ang panahon. Anyway, sa panahon ngayon ay patapos na yung summer at papasukin na natin ang tag-ulan. In fact, may mga araw na talagang bumubuhos na ang ulan. So ano mga preparasyon na pwedeng gawin natin sa tag-ulan? Of course, dapat sa mga daan natin, we have to start to clean up all the drainages, yung mga kanal natin. Kasi during summer, ang daming basura dyan. At the same time, nagka-clog lang dyan yan eh. So kapag bumaha at maraming mga nakaharang na mga basura, now definitely some areas bababahayin talaga yan kasi walang direct flow ang mga tubig. So dapat isa yan sa mga proyekto na dapat gawin natin bago man dumating ang tag-ulan. Nag-start na tayo mag-declogging ng mga kanal. And then pangalawa, as a rider, we need to bring our kapote. Nalala ko last Friday, I don't have any protection sa ulan right after my Bible study. So akala ko patak-patak lang, mahina lang, ambon lang. So tuloy-tuloy akong bumiyahe right after my Bible study. But after 3 minutes, biglang buhos ang ulan. So I don't have any choice kundi diretsuhin ko ang biyahe since nabasa na ako. At bukod tangi lang ang aking ulo ang walang basa. Alright, so andito na tayo sa area ng Lancaster na kung saan andito ang mga commercial establishment. Alright mga katoto, going out na tayo dito sa Lancaster area. At this is the starting point or the starting point of Lancaster. Ito yung rotonda ng Lancaster New City. Alright mga katoto, proceeding to Until Grand. Time check is now 6:13 in the morning. I want to share to you something that will guide us para paano ba tayo mabuhay o mamuhay according to God's will. In Proverbs chapter 3, the verses 5, sabi doon, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all thy ways, acknowledge Him and He shall direct thy path. Ibig sabihin, ang bawat tao mayroong mga pangarap sa buhay, mayroong gustong marating, pero gagawin daw ito na mayroong pagtitiwala o pagkatiwala natin sa ating Panginoon. Mayroon man tayong mga pangarap sa buhay, we will not do it by our own. We should not lean unto our own understanding. Ipagkatiwala natin sa ating Panginoon at idulog natin sa Kanya, ipanalangin natin sa Kanya, kasi a plan with God's guidance will give you a good success. Alright mga katoto, moving out na tayo sa Grand Antel, and I have to end this vlog. And this is JB Moto saying to all of you, life is too short, therefore we need to enjoy life. Kaya once again, ang tanging advice ni JB Moto, enjoy life. Ride ko to, ride mo to, enjoy every day,
And God bless.